Kapag binabanggit ang salitang hijab, madalas itong naiisip bilang sagabal sa kalayaan ng kababaihan. Ngunit bago tayo humusga, hindi ba't nararapat munang itanong kung may sinabi ba si Jesus na may kaugnayan sa pag-iingat ng dangal ng babae? At paano kaya nag-iba ang pagtingin ng ilang tradisyon sa paglipas ng panahon? Ang hijab ba'y kakaibang tuntunin, o bahagi ng mas malawak at mas matandang katuroang moral na umiiral na bago pa man isinilang ang Islam? Kung handa kayong samahan ako, subukan nating himayin ito sa mas malinaw na paraan. Kapag bumalik tayo sa mismong salita ni Jesus, malinaw ang kanyang paalala tungkol sa paggalang sa babae. Sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 28, sinabi niya, ang sinumang tumingin sa babae ng may pagnanasa ay nagkasala na sa kanyang puso. Hindi niya tinukoy ang uri ng pananamit, ngunit malinaw na ang pinapanto niya ay ang pag-uugali at pagtingin ng tao. Layunin niyang pag-ingatan ang babae, hindi sa pamamagitan ng damit, kundi sa pamamagitan ng asal at malinis na hangarin. Sa kabuuan ng kanyang pangangaral, itinuring niya ang mga babae bilang kasama sa pamayanan, may dangal, may halaga, at hindi kailanman bagay na maaaring apihin o paglaruan ng mata ng sinuman. Sa mga kasulatang sumunod matapos si Jesus, may banggit tungkol sa belo, lalo na sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, na mababasa sa 1 Korinto Kapitulo 11 versikulo 5. Subalit hindi ito aral na tuwirang nagmula kay Jesus. Ito'y kumbaga tuntunin ng unang pangkat ng mananampalataya na kalaunay lumawak at unti-unting nagbago. Noong mga sumunod na siglo, naging karaniwan sa ilang simbahan na may takip ang ulo ng mga babae. Ngunit pagsapit ng makabagong panahon, halos lubos itong nawala. Ipinapakita nito na ang patakaran ay nagbago-bago depende sa panahon at lipunan, at hindi ito bahagi ng tahasang turo ni Jesus. Ang nanatili ay ang diwa ng paggalang, hindi ang anyong panlabas. Kung lilipat naman tayo sa Islam, malinaw na ang hijab ay hindi lamang kasuutan. Ito ay nakaugat sa kaisipang haya, ang hiya na nagmumula sa paggalang sa sarili at pagpipigil sa anumang gawi na makasisira sa puri. Sa Quran, parehong inutusan ang lalaki at babae na ibaba ang paningin at pangalagaan ang kanilang dangal bago pa man binanggit ang uri ng pananamit. Ipinakikita nitong ang pinakapundasyon ay asal, hindi tela. Kaya ang hijab ay hindi ibinaba upang ikulong ang babae, kundi upang ingatan ang kanyang dangal at itaas ang pagtingin sa kanya bilang taong dapat igalang. Kung sisilipan ng lumang kasaysayan, matutuklasan na ang pagtatakip ng ulo ay bahagi na ng buhay ng maraming babae sa dakilang silangan bago pa man dumating ang Islam. Sa lumang tipan, mababasa sa Genesis Kapitulo 24 versikulo 65 na si Rebecca ay nagtakip ng sarili nang makita si Isaac. Ipinahihiwatig nito na ang belo ay tanda ng paggalang at kahinhinan sa tradisyong Hebreo. Kaya ang Islam ay hindi nagpasimula ng ideya ng pagtatakip, ipinagpatuloy lamang nito at pinayabong bilang sagisag ng paggalang sa sarili at sa kapwa. Kung ihahambing ang orihinal na turo ni Jesus at ang itinuturo ng Islam, makikita ang pagkakatulad. Parehong pinahahalagahan ang dangal ng babae at parehong mariing tinututulan ang pagnanasa bilang simula ng paglapastangan. Ang Kristyanismo, sa paglipas ng panahon, ay nagkaroon ng mga patakarang panlabas na nag-iba-iba depende sa panahon at pamayanan. Ang Islam naman ay nanatiling may konkretong anyo ng kahinhinan sa pamamagitan ng hijab. Hindi ito dahil sa pagnanais na mapigil ang babae, kundi dahil nais nitong tiyakin na hindi siya nagiging bagay ng bastos na pagtingin o pang-aabuso. Ngayon, mahalagang sagutin ang tanong na madalas ibinabato, ang mga Muslim ba ay salungat sa kababaihan? Kung titingnan ang tunay na aral ng Islam, ang sagot ay malinaw na hindi. Sa simula pa lamang, binigyan na ng Islam ng karapatang magmana, magmay-ari, mag-aral, magtrabaho, pumili ng mapapangasawa, at maging tagapagpayo at pinuno. Ang kababaihan, mga karapatang sa ibang bahagi ng mundo ay kinilala lamang makalipas ang daan-daang taon. Kung may mga lipunang Muslim na hindi nagbibigay ng pantay na pagtrato, hindi yun galing sa Quran kundi sa lokal na kultura, politika, at sariling kaugalian ng ilang tao. Hindi perpekto ang pagsasabuhay ng anumang relihiyon, ngunit ang tunay na katuruan ay hindi dapat isisi sa maling gawain ng ilan. Sa kabuuan, kahit magkaiba ang anyo ng tradisyong nagtataguyod ng kahinhinan, iisa ang diwa, ang pag-iingat sa dangal ng kababaihan ay bahagi ng mensahe ng mga propeta.
Ang hamon ay kung paano uunawain ito ng tapat sa kasaysayan at hindi nadadala ng maling akala. Kaya ngayon, nais kong ibalik sa inyo ang tanong, anong tingin ninyo dito?